maglilingkod sa simbahan eh. Bakit ganyan naman ang gagawin yan? Di ba? Wala naman kaming masamang ginawa eh. Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Imbis na tulungan kami sa aming ministry, dinadown nyo kami ng dinadown. Masakit lang sa loob namin yan. Kasi mga kapwa namin kayo Katoliko eh. Bakit ganun? Di ba, pag mga protestante, nai-immune pa namin yung sinasabi na ganyan eh. Galing ba sa inyong mga taga-Luzon? Imbis na suportahan kami sa krusada namin dyan sa Luzon, pagbabahay-bahay sa mga tao para maabot ng katisismo ng simbahan. Mamasamain nyo, porkit nakasigaw lang kami ng mga protestante. Ayan, napanood ko po yung live interview about regarding kay Jared Almazora, no? At talagang siya ay naglalahad ng kanyang saloobin regarding sa mga CFD dyan sa Luzon. Honestly speaking, totoo naman sinasabi ni Jared eh, kasi naranasan ko yan. Alam nyo po, isa sa dahilan kung bakit din ako naglaylo sa pagdedebate is dahil din sa mga taga Luzon. Kaya nga mas inilalaban ko ang Visayas region kumpara dyan sa Luzon. Kasi dyan sa Luzon, kapag may mga debatistang Katoliko na umaangat, hinihila nila pababa. At isa ako sa naging biktima dyan. Sa natatandaan ko, nung first time kong sumali sa National Convention ng CFD na ginanap sa Antipolo, ginisa ako ng mga taga Luzon, no? Imbis na kayo, sumuporta kayo sa mga debatista ng Luzon, dinudurog at hinihila ninyo pababa. Tatakutin nyo pa ako dati, marami kayong kilalang pare, pababagsakin nyo pangalan ko. Bakit? Dahil sa kilala ko dati. Dahil pinag-aagawan ako ng mga iba't ibang platform para mag-live presentations, lumaban sa iba't ibang mga debate. Alam nyo bakit ako tumigil, real talk? Kasi nahihiya ako sa simbahan. Na Katoliko sa Katoliko naglalaban. Kaya yung sinasabi nila na ang Protestantism ang kalaban natin, hindi! Ang mga mismong magagaling at matatalino sa loob ng simbahan na akala nyo banal pero mga anay. Tignan nyo, si Jared, converted yan. Imbis na palakpakan at purihin ninyo sa buwis buhay niyang paglalahad ng katotohanan pagdating sa aral ng simbahang Katolika, anong ginagawa ninyo? Sinisira ninyo. Bakit? Kasi maingay ang pangalan ni Jared sa Visayas region. Nasasapawan kayo. Bakit? Hindi kasi kayo magsipag. Si Jared naman kasi gumagamit din ng gawa. Pinapakita sa gawa, naglilibot sa bahay-bahay. Tingnan nyo naman, di ba, na barangay pa, na demanda pa. Hindi kayo pwede naman na pakuya-kuya-kuy lang dyan, tapos ang spotlight nasa inyo. Darating ang panahon na may sisibol at sisibol na mas magaling sa inyo. Hindi kayo magtatagumpay sa paninira ninyo sa mga debaters ng Luzon. Kaya ako talaga, kung dadalhin ko lang ang pagiging CFD ko, mas gugustuhin ko ang Visayas region. Dahil ang mga Visayas region, suportado nila ang lahat ng Katoliko, basta't kapanalig nila pagdating sa Bisaya. Dito sa Luzon, Diyos ko, mga insekyora kayo, wala kayong ginawa kundi tignan at silipin ang kahinaan at kapintasan ng ibang debatista na hindi nyo man lang tinitignan ang sarili ninyong baho. Kaya ngayon, hinihila nyo pababa si Jared. Si Jared naman ang isusunod nyo matapos nyo akong pabagsakin din, di ba? Hindi naman ako bumagsak eh. Umiwas lang ako na makapagsalita ng hindi maganda sa mga kilala kong CFD dyan sa Luzon na linis-linisan at dunong-dunungan, pero ang totoo naman, wala naman din binatbat pagdating sa debate. Ako, to be honest, yung umattend ako ng NatCon dito sa Luzon, grabe ang discrimination sa akin. Unang-una sa pagiging bakla ko. Diba? Na-issue pa ako sa CR Puno. Nagpunta naman ako doon para mag-aral at matuto. Ang ginawa nila, discriminate nila ako ng discriminate kasi gusto nila na mawala ang pagiging debater ko bilang isang CFD sa Luzon. Alam niyo po ba nung pumunta ako ng Dumaguete, na-meet ko ang CFD Dumaguete, naramdaman ko pagmamahal nila sa akin bilang isang debater ng Katolikong simbahan. Nung pumunta ako sa Bohol at na-meet ko ang Team Maria, naramdaman ko ang pagmamahal nila sa akin at saya nila na Sanrio, nakita na rin kita sa wakas. Ganyan dapat tayong mga CFD. Kaso ang lakas ng politika dyan sa Luzon.
O ano, matapos nyo kung sira-siraan sa mga kaparian kasi pinagmamalaki nila, may impluwensya sila sa pare, mataas ang pinag-aralan, may pera sila. Shoutout sa'yo, CFD Novaliches. Bien, kilala mo ko. Ilang beses tayong nagtagisan. Hindi ba't pinagmamalaki mo sa akin yung kapangyarihan mo pagdating sa simbahan? Tignan lang natin ngayon. Ngayon, tawag neto, nagpunta po ako sa Cebu, umattend ako ng mga NatCon dyan. Ang sarap maging Katoliko pag nasa Visayas ka. Mararamdaman mo ang pagbabahal ng mga Bisaya sa kapwa Katoliko dito sa Luzon. Kapag ikaw magaling, sisiraan ka. Pag ikaw matalino, wawasakin ka. Pagmamalakihan ka na ako ay may authority, ako ay makapangyarihan, ako ay may posisyon. Sino ba ang mga nag-discriminate sa akin during my battle sa mga Protestant? Luzon! Nilabasan ako ng memo. Pinahiya ako sa madlang people at humarap ako sa CFD Nationals. Nagpakalat sila ng maling informasyon sa akin na ganito ang sinabi mo, Sanrio, nakarating sa mga matataas na pare na naging dahilan kung bakit pumangit ang tingin sa akin ng mga kaparian dyan sa Luzon. Bakit? May authority daw sila. Matalino sila. Ito raw ang tinapos nila. Syempre, ano naman ang lakas namin ni Jared? Hindi naman namin nakakasama yung mga pare. Hindi naman namin sila ka-close. Hindi naman nila kami nakakasama at di nila alam kung paano kami mag-isip at magsalita talaga sa tunay na buhay. Yan ang hirap sa inyo, mga power abuser kasi kayo. Tama ba ako, Bien? O, ngayon si Jared naman. Di ba nung una ko pinuntirya mo, hindi ka pa ba nakontento sa akin? Wow! Mapupunta tayo ng langit dyan. Hindi lahat ng tao sa Pilipinas, lalo na't CFD, ay pwede mong tapak-tapakan. Dahil hindi lahat ng CFD dito ay mananahimik at hahayaan na balatubain mo kami na lumalaban para sa simbahan, para sa karapatan ng ating simbahan na tayo ay tatag ni Kristo. Kasi po, may mga kaibigan akong CFD dyan sa Diocese ng Cubao. Meron po diyang isang CFD na sinisiraan ako sa mga CFD na nandiyan dyan. Close ba tayo? Nakasama mo ba ako? Kilala mo ba ako sa totoong buhay? Kala mo di sa akin nakakarating yan? May mga pinagkikwentuhan kang CFD na nakakarating sa akin na nagagalit at naiinis sa'yo. Pinakikisamahan ka lang. Diba? Pumupunta ka dyan sa Diocese ng Cubao. Sa pagkakaalam ko, nagkaroon dyan ng presentation si Jared. Dapat pupunta ako dyan kasama ko yung mga kaibigan kong CFD din. Ako yung topic mo. Pero nanahimik pa rin ako bilang pagrespeto sa'yo. Di kita papangalanan pero kilala mo kung sino ka. Anong klaseng Katoliko ka? Diba? Nakikita mo yung mga kahinaan ko pero hindi mo nakikita kung ano yung mga isinakripisyo ko para ipagtanggol ang simbahan. Ang galing-galing mo. Napakalupit mo. Sasabihin mo sa akin na matalino ka, graduate ka, eto tinapos mo, eto trabaho mo, maganda trabaho ko, eto posisyon ko bilang isang CFD na leader. Yan ba ang leader na dapat pagkatiwalaan? Yan ba ang leader na dapat hangaan? Ngayon, si Jared naman ngayon ang namamayagpag at nakikilala para labanan ang mga protestante. Siya naman ngayon ang tinitira mo. Anong gusto mo? Sa'yo na lahat ng karangalan. Sa'yo lahat ng tropeyo. Wala namang problema sa amin yung mga debater Saksak mo sa ngalangala mo. Pero yung sirain mo, yung bawat debatista dahil lang sa hindi mo gusto at ina-underground attack mo kami, mali yan. Kahit yung mga taong hindi kami kilala nahuhusgahan kami. Ang tanong, nakasama nyo na ba kami sa tunay na buhay makapagsalita kayo ng ganyan? Diba? Kawawa naman. Paano pa pag nawala si Jared, bumalik sa pagiging MCGI? Mahinang Katoliko, hindi aral, katulad ni Denmar. Bakit ba nag-SDA yan? Kagagawa ng ibang mga CFD masyadong malilinis sa Luzon. Kaya ako, personal choice ko, Visayas. Bakit? Dahil ang Visayas CFD, makatao. Mataas ang paggalang, respeto at pagmamahal sa kapwa CFD nila. Dito sa Luzon, pagalingan, pataasan, palakasan, at
Kailangan may mapatunayan, mga narating, posisyon, para namang hindi ko naranasan yan nung bago-bago ako. Ang lakas ng politika sa Luzon. At yan ang nakakapanghinaya kung bakit hindi kayo namumunga. Hindi lang ako makaboses dito sa Luzon. Kung ano ang anomalya't politikang nagaganap dyan sa Luzon. Hindi ako makaboses. Dahil bilang isang Katoliko at bilang isang CFD, pinoprotektahan ko pa rin ang image ng mga kapanalig kong Tagalog. Tagalog pamanding kayo. Sa totoo lang, ako, mas proud ako sa pagiging Bisaya ko kaysa sa pagiging Katolikong Tagalog. Hindi dahil sa lengguwahe, kundi sa mga pag-uugali ng mga taong inaakalang sila ay mapupunta sa langit pero saksakan naman ng sama ng ugali. Totoo yan. Ako, bumoboses ako, hindi para sa sarili ko o hindi para may mapatunayan ako sa inyo. Bumoboses ako kasi meron na namang isang Katoliko na inilalaban ang simbahang Katoliko sa katwiran na ibinibigay ang kanyang sariling lakas at buhay para ipalaganap ang aral ng ating simbahan na winawasak ng kapwa Katoliko. Ipagmamalaki mo na naman ba na maimpluwensya ka? Ikaw na CFD ka? Ipagmamalaki mo na naman ba na marami kang kakilalang pare? Ikaw na diyan ka sa CFD Luzon? Kilalang kilala kita. Isa ka sa sumira sa akin sa NatCon dyan sa Luzon. Isa ka sa nagkikwento ng hindi maganda sa kilalang pare kung bakit pumangit ang tingin sa akin. Wala kang narinig kahit na kaunting suggestion o opinion pagdating kay Sanrio. Nagparaya ako at nagpaubaya para protektahan ang imahe ng ibang mga Katolikong Tagalog na defensor. Tingnan nyo sa Luzon. Sino ang mga kilala at sikat na debatista dyan kung ikukumpara nyo sa Visayas? Alam nyo kung bakit? Kasi hinihila nyo pababa. Gusto nyo kasi manatili kayo dun sa taas. Tingnan nyo ang Visayas. Father Darwin. Di ba? Sino to? Sa mga Visayas, ang CFD Cebu. CFD Bohol, Team Maria, ang daming magagaling na Visayas. Bakit? Nai-inspired sa mga kasama. Pero kami, na nandito sa Luzon, expiration ang inaantay namin dahil sa mga panghahatak ninyo paibaba sa mga depensor ng simbahan dyan sa Luzon. Makapag-discriminate ng bakla parang antitino ng mga pagkalalaki nyo. Makapanlait kayo ng mga kabataang depensor dyan sa Luzon para namang ang taas-taas ng mga narating ninyo na makakapunta kayo sa langit. Wala kayong magagawa kahit magsalita ako, karapatan ng isang mananampalatayang Katoliko na sabihin ang kanyang saloobin. At hindi ito illegal. Ito ay legal dahil totoo ang sinasabi ko. Tama ba? Kaya sa lahat ng mga Katoliko dito, totoo lang, hindi lahat ng mga depensor na may pangalan mapagkakatiwalaan. Hindi lahat na mga depensor na titulado mapagkakatiwalaan. Hindi lahat na nakikita niyong pinapalakpakan mga totoong tao. Ang daming bulok sa Luzon. Oh, di ba? Kaya nga nagtataka sila nung pinapili ako CFD sa Luzon o CFD sa Cebu. Anong pinili ko? Cebu. Bakit? Dahil matindi ang pinagdaanan ko sa Luzon. Kahit tanungin nyo si Jared Almasora, Laguna. Ano ang pipiliin niya? Luzon o Visayas? Visayas din yan. Nakakatroma sa Luzon. Lahat magagaling. Bawal kang magkamali. Isang pagkakamali mo, pakiramdam mo wala ka ng kaluluwa sa loob ng katawan mo. At kilala ko ang mga nasa Luzon na pinapalakpakan pero mga bulok ang nasa loob. Kilala ko ang mga nasa Luzon na pangiti-ngiti, pakaway-kaway na akala mo talaga running for saints. Pero luklukan ng demonyo ang pag-uugali. Nakatingin lang ako sa kanila sa malayo. Tinitignan ko kung paano sila gumalaw. Alam nyo kung paano? Sila yung mga tipong taong tahimik na nasa sulok pero ang mga mata nakatitig sa'yo nanlilisi. Yan ang mga pag-uugali ng mga yan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, ang atake pa nila,
isa-isa yung mga chapter dyan sa Luzon, papasukin nila, sisiraan ka, ganito ka, Sanrio. Hanggang sa magtulong-tulong yang mga yan para laitin ka. Pero nung tinanong ko, gaano mo ko kakilala? Walang masagot. Kasi dyan sa Luzon, ang pinapairal dyan, pera at kapangyarihan. Totoo yan. Totoong totoo. Kaya maraming Katolikong umaalis eh. Bakit? Dahil sa sistema ng ibang Katolikong leader na akala mo mapupunta ng langit. Galit na galit sila sa mga Katolikong umaangat at nagiging tanyag. Pinaghirapan naman yun. Hindi naman yan kinuha sa kapit. Hindi naman yung kinuha sa impluensya ng ibang tao. Pinaghirapan nila yon at ginusto sila ng tao ng kusang loob. At dahil ginugusto sila ng tao, anong gagawin nila? Sisiraan nila ngayon sa iba't ibang komunidad para yung taong yon ay tuluyan ng bumagsak. Wag nga ako. Titulo. Kilala ko kayo sa Luzon. Tinititigan ko na kayo, kaya nga natatawa ako. Praise the Lord, praise the Lord. Eto lang ang masasabi ko sa mga Luzon na nagfi-feeling banal at mga leader dyan. Kilala nyo kayo. Kilala nyo, at alam nyo ang ginawa nyo sa akin nung nasa debate pa ako. Hindi kayo laging nasa posisyon. Hindi laging papabor sa inyo ang panahon. Alam ng Diyos ang intensyon at nasa puso ng bawat isa. May kanya-kanya tayong panahon at pagkakataon. Akala ninyo, nandiyan kayo lagi sa posisyon ninyo para mandurog ng mga nasa ibaba, nagkakamali kayo. Darating ang panahon na mismong mga tao sa paligid ninyo ang mismong maglalantad ng mga katarantaduhan nyo. Totoo yan. Praise the Lord, Alleluia, Matthew 16 verse 18, pero ang ugali, demonyo. Oh? Talaga? Kasi iniisip ninyo, hindi kayo matitibag eh. Kasi tinitingala kayo dyan sa Luzon, no? Hindi ka ako matitibag, dami kong kilalang pari dito, sikat sa Luzon. Oh? Hintayin nyo kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, umaabuso na kayo. Hindi na tama yung ginagawa ninyo, namumulitika na kayo, nagpa-power abuser na kayo, power trip. Ayoko to, pabagsakin natin, ganun ang mga ginagawa ninyo sa Luzon eh, no? Tingnan lang natin. Tandaan ninyo, iba na panahon ngayon. Pabata ng pabata ang mga mas nagiging dalubhasa, hindi lang sa teknolohiya, pati sa pag-aaral. Masyado kayong confident sa pera ninyo. Ang pera nyo, hindi nyo alam kung hanggang kailan at saan tatagal. Ang pangalan ninyo, hindi nyo rin alam kung bukas hawak mo pa. Pag ang kapangyarihan ng Diyos iginante, ang mga taong winasak at siniraan ninyo para lang ma-maintain ninyo ang inyong mga pangalan sa itaas, babagsak din kayo. Mark my word. Tahimik ako. Actually, kung bakit, hindi ako nakikipagdebate, napaplastikan ako sa Luzon. Diba? Ang paplastik nyo. Banal na banal kung makapagturo ng Biblia, pero mga bulok kang nasa loob. Kilala ko kayo kung sino kayo. Kilala ko ang mga bulok sa Luzon. Kaya ko pipiliin, Luzon o Visayas? Visayas ako. At proud ako na ang nanay ko ay isang Visayas. Isang Bisaya. Kesa sa maging Tagalog ka, pero ang mga kasama mo, mga asal hayop. Nananahimik si Jared, siya naman target nyo. Try nyo! Magsasanib pwersa kami, Laguna lang yan ha. Kaya sa mga CFD, napilit nyong sinisira at winawasak si Jared para tumigil sa pagdedebate at kayo ang umangat. At kayo ang umani ng karangalan, tigilan nyo yan. Si Jared hindi lang bitbit ang pagiging Katoliko na dating protestante, marami rin siyang nabitbit na mga protestante. Katulad ng mga kasamahan niya na dating INC ni Manalo na ngayon ay Catholic Church at hindi lang kaanib ng Catholic Church, defender ng Catholic Church. 'Di ba? Kasi yan ang hirap sa inyo eh. Butas kayo ng butas kay Jared. At least si Jared may ginagawa, kumikilos. 'Di ba?
pinapatunayan at pinapakita na ako'y dating protestante na ngayon ay ako ay katoliko, patutunayan ko sa inyo kung gaano ko kamahal ang simbahan. Kaya yung mga CFD Luzon na chapter dyan, hindi lahat. Bulok ang sistema nyo. Ako, nung nagpunta ako ng Dumaguete, grabe ang pagmamahal sa akin ng mga CFD Dumaguete. Ako ay lumaban sa radio station ng Protestant at isa sa nanindigan para patunayan that the Catholic Church is a true church. No, shoutout sa inyo, CFD Dumaguete. Pumunta ako ng Bohol, nakamit ko diyan ng Team Maria, at naramdaman ko ang pagmamahal ng CFD Bohol sa akin sa kabila ng hindi ako straight na lalaki. Pumunta ako sa CFD Cebu na kung saan namit ko din ang mga CFD dyan sa Visayas Region, CFD Cebu National Convention. Alam nyo, sa totoo lang, kung bakit malago ang mga CFD sa Visayas, kasi ang mga Bisaya, sila ay walang insecure sa katawan. Sila ay matatalino, open-minded sa lahat ng posibilidad. Ibinubus nila ang kakayahan ng isang CFD at tinuturuan, nililinang upang mas lalong maging magaling na defender ng Catholic Church. Dito sa Luzon, bulok ang sistema dito. Pag magaling ka, hindi ka hihinga. Kapag magaling ka, hihilahin ka pababa. Kapag magaling ka, sisiraan ka. Hindi ka papalakpakan ng Luzon na CFD dyan, hindi. Kabibisitan ka at iisipin pa nga nila sa'yo, bida-bida ka. Kapag nakikita nilang may potential ka, hahanapan ka nila ng butas. Alam nyo kung sino mga naninira dito? Mga leader na CFD dito sa Luzon. Kilala nyo kung sino kayo. Imbis na alagaan nyo ang magagaling na defender sa Luzon, winawasak nyo. Kaya walang bunga ang CFD Luzon na debater, live debater. Bakit? Dahil mismong mga namumuno dyan, mga bulok. Alam nyo kung sino kayo. Huwag na kayong magpanggap, Diyos ko. At sisiguraduhin ko na lilitaw at lilitaw yung mga kabulukan nyo sa mga tao. Taray, 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 taray. Si Jared, huwag niyong pakinggan, sumisigaw. Hindi maamo yung pananalita. Okay. Bakit naman ako? Yung mga bago-bago ako sa pagtuturo bilang isang CFD, kulang na nga lang mapatid yung leeg ko eh. Pero hindi sa pagyayabang, marami ang nagpakumpil. Maraming mga Protestant ang nagbalik Katoliko sa biyaya ng Diyos. Marami akong nabigyan ng mga religious items. Ako ay nakapag-guest sa iba't ibang mga radio stations dito sa Pilipinas. Lumalaban ako ng debate, online, public, at sa mga radio stations, laban sa mga Protestants. Marami akong mga pare na kilala at mga spiritual director ng iba't ibang grupo ang inanyayahan ako para kunin ang opinion ko sa kanilang mga paksa. To think na sumisigaw ako. Wala namang masama sa pagsigaw. Kung ang bawat pagsigaw mo na nagmumula sa puso ay magbubunga ng isang magandang ehemplo para sa mga mahihinang Katoliko na maging matatag at mapabuti ang kanilang pananampalataya, why not? Kung ang pagsigaw mo ay dahil sa bugso ng iyong damdamin sa sobrang pagmamahal mo sa simbahang Katolika, anong masama? Ano bang gusto niyong ispagsigawan nila? Pagmumura. Nung si Jared ay malakas ang boses sa pagmumura, bastos. Ngayong isinisigaw ni Jared ang katarungan, ang katotohanan at ang kanyang pananampalataya bilang isang Katoliko, bastos pa din. Sino ba ang nanghuhusga pagdating sa kaluluwa ng tao? Kayo ba, mga CFD sa Luzon? Sino ba ang nakakaalam ng tamang pagbigkas ng bawat salita pagdating sa pagtuturo at pangangaral? Kayo din ba na nasa Luzon? Nag-iiba ang cycle ng ating lipunan. Ang pamamaraan. Dati, meron tayong traditional Latin Mass, nagkaroon ng Novus Ordo Mass. Hindi ba? Pagtangkilik sa lengguwahe ng isang lugar para sa pagpapalaganap ng Santa Misa. Ganon din sa aming mga kabataan. Hindi naman namin kasalanan kung mga gurangingi na kayo. Hindi naman namin kasalanan kung naging mahinahon kayo. Ang mahalaga, naiintindihan ang doktrina ng simbahan sa pamamagitan ng pagtuturo, malakas man o mahina ang pananalita. Ang mahalaga, hindi ka heretiko, hindi ka impokrita, at tama ang
aral na tinuturo mo, pasigaw man o mahinahon. At nasa tao yon kung paano niya titignan ng isang speaker kung ito ba ay makakabuti o makakapinsala sa isang mananampalatayang Katoliko.